We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Welcome back! Yes! Merry Christmas! December 26, mga kapuso, a day after Christmas. Naku, may mga hangover pa yung iba sa Christmas celebration. Oo. Sana yung hangover na yan dinala sa pagkain, no? Yung mga excess, ganyan. Kung po pwede pa, i-share. Oo nga, mamaya, partner, makikibalita tayo live kay Russell Simorio tungkol sa nangyaring pagsabog kagabi. Dito mismo sa ating barangay, sa Barangay Maluwad, Dagupan City, na hinihinalang may mga nakaimbak na paputok. Alamin natin mamaya ang pinakahuling sitwasyon. Mamaya si Jasmine Gabriel Galban naman nasa Alaminos City. Namamasyal na siya sa 100 Islands National Park. Jasmine, bigyan mo kami ng update dyan mamaya. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang naganap na pagsabog sa isang residential compound. Pasado alas 11 kagabi sa Claveria Road, Maluwad District, Dagupan City. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, may mga nakaimbak na paputok sa isang bahay sa lugar. May mga nag-iinuman daw sa lugar at pinaniniwalaang may nagsinti ng sigarilyo malapit sa mga nakaimbak na paputok na dahilan ng pagsabog. Ayon sa PNP, may mga sugatan sa insidente na bunsod ng pagsabog na agad dinala sa ospital. Kaugnay na balitang yan, alamin natin ang pinakauling sitwasyon sa pinangyarihan ng insidente. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, kumusta dyan? Si Joy, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Nagpapatuloy pa rin ito nga ginagawang ocular inspection ng Explosive Ordnance Division ng PNP kasama dyan ng Dagupan City Police at ng BFP Dagupan dito nga sa isang under construction na bahay sa Barangay Maluwad, Dagupan City na sinasabing pinagmulan nung ang narinig nilang pagsabog. Lumalabas sa paunang investigasyon ng Dagupan City Police na may mga nakastore o may mga nakaimbak na paputok doon nga sa under construction na bahay na pinagmulan daw ng pagsabog. 4 na katao yung dinala sa Region 1 Medical Center matapos magtamo ng mga sugat sa katawan dahil nga sa lakas ng impact ng nasabing pagsabog. Kabilang dyan si former barangay kagawad ng Maluwad na si Rogelio Zamora Solomon at isang 38 anyos sa si Raimundo Lazaro at 2 iba pa na to be identified. Nagtamo raw sila ng mga sugat sa katawan. Base doon sa initial pang investigation ng Dagupan City Police, 4 pang mga katabing bahay ang nagkaroon ng mga damages dahil dito sa nasabing pagsabog. Binisita natin kanina yung isa sa mga bahay at nakita natin na bukod doon sa mga salamin ng bahay na nagkanda basag-basag dahil sa malakas na impact, nasira din yung bubungan. Natuklap yung bubong ng kanilang bahay at nasira din yung pinto ng kanilang bahay. Yung isa pa namang bahay, natumba yung kanilang 32 inches na flat screen TV kaya nabasag at nasira. So patuloy pa rin yung ginagawang investigation dito ng otoridad. At nakausap natin bago tayo umeri kanina si Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, ang hepe ng Dagupan City Police, at sinabi niya na based doon sa kanilang mga questioning ay sinasabing itong mga paputok na nakaimbak dito ay gagamitin sana for the celebration of New Year, pero hindi pa rin dyan kumbinsido ang Dagupan City Police dahil nakarecover sila ng mga gamit sa paggawa ng paputok. So isa sa mga anggulong iniimbestigahan nila posible na dito gumagawa din ng paputok. So patuloy yan na iniimbestigahan ng Dagupan City Police at patuloy din nating hinihingan ng panig yung may-ari ng bahay at yung mga residente
dito nga sa area. Nakausap din natin yung ilan sa mga residente at kung isa sa larawan nila yung narinig nila nga pagsabog kagabi ay talagang malakas daw. Akala nila lindol yung nga tumama kagabi dahil sa lakas ng pagsabog at yun nga nagkanda basag-basag yung salamin ng kanilang bahay. At nagtanong na rin ang Dagupan City Police sa Barangay Council ng Maluwod at wala raw ibinibigay na anumang klaseng ng permit dito nga sa under construction na bahay para dito sa mga nakastore na paputok. At yan muna ang latest mula rito sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Umakyat na sa 4 ang naitalang firecracker-related injuries simula December 21 hanggang December 24, 2023 sa Region 1. Base ito sa tala ng Center for Health Development Ilocos. 2 kaso sa Pangasinan habang 2 sa La Union. 2 rito ang nasabugan ng boga. Sa monitoring ng CHD1, mas mababa ng 46% ang naitalang firecracker-related injuries sa pagdiriwang ng Pasko kumpara noong nakaraang taon. Pero sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng Health Authority sa publiko na mas mainam na gumamit na lang ng alternatibong pampaingay kaysa gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Maririnig ang hiyawan at hagulgol ng mga kaanak ng 5 menor de edad na inararo ng AUV sa gitna ng kumpol ng tao sa National Highway ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sa isang video, kita ang isa sa mga biktima na nasa ilalim ng AUV habang ang iba nakahiga rin sa kalsada. Katatapos lamang daw noon ang misa nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Edad 16, 13, 11, 8 at 6 ang mga biktima. 2 sa mga ito ay magkapatid na apo ng Barangay Tanod na si Robert na ngayon nasa PIDSA ward na. Sugatan pero ligtas ang lagay ng 51 anyos na driver ng AUV na residente ng Bukay, Abra. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng biktima dahil sa insidente sa ospital na nagdiwang ng Pasko ang mag-anak ng mga biktima. Panawagan ng otoridad siguraduhin nakakondisyon ang sasakyan at sarili upang makaiwas sa aksidente. Kulay putik sa ilang bahagi ng karagatang sakop ng Binmaloy, Pangasinan nagdulot ng pangamba sa ilang beachgoer. Nakaalerto, Russell Simorio. Sa gitna ng paliligo ng mga bisita na dumayo sa Binmaloy Beach ngayong Christmas season, dismayado ang ilan. Galing Malasiki ang pamilya Heterosa. Dito nila piniling ipagdiwang ang Pasko kahapon. Pero may pangamba sila. Kapansin-pansin kasi ang kulay putik sa ilang bahagi ng baybayin. Nakikita namin na maitim na kaya nag-aalan kami. Baka delikado, baka siyempre, baka magkasakit sa balat, ganun. Nakakatakot eh. Kaya hindi pa naligo yung mga bata eh. Hanggang sa pampang lang nagtatampisaw ang mga beachgoer dahil sa kulay putik na tubig. Sabi daw ng mga taga rito, ano daw ng isda. Kaya tiningnan ko kanina, akala ko langis. Tapos ginanon ko, hindi naman. Kasi kung langis, parang madulas sa sa balat. Pero paliwanag ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, normal na sa baybayin ang nararanasang kulay putik na tubig tuwing malakas ang current sa dagat. Wala raw dapat ikabahala ang mga beachgoer, maging ang mga mangingisda. Pinabulaanan din ng ahensya ang issue ng oil spill. Wala umanong dumadaang malalaking sasakyang pandagat sa lugar na maaaring pagmula ng oil spill. Ang pagmaharon daw sir talagang lalabas kasi talagang seasonal na rin yan sir, yung mga malaking alon ngayon. Wala daw dapat ikabahala. Ang ikakabahala lang daw sir, sabi ng mga mangingisda, kapag lumusong ka daw talaga doon, talagang mamamansyahan ka. Ayon din sa Philippine Coast Guard District North, Western Luzon, wala umanong naiulat na oil spill sa rehiyon. Patuloy rin na nakaalerto ang PCG ngayong holiday season. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Nasa 1,500 hektaryang taniman ng mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur, inatake ng fall army worms. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Nagsisimula pa lang na lumaki ang mga pananim na mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur, pero ramdam na ng mga magsasaka ang pagkalugi. Sandamakmak kasi na fall armyworms o harabas ang umatake sa mga maisan. Sa isang tangkay ng mais, nakasiksik ang maraming harabas, butas na ang mga dahon, at ang iba naninilaw na, dahilan kaya bumabagal ang paglaki ng tanim. Nasa 1,500 hectares ang natamnan ngayon ng mais sa bayan. At sa monitoring ng Municipal Agriculture Office, lahat ay apektado ng harabas.
Mungkahi ng municipal agriculturists sa provincial government na magpamahagi ng corn variety na resistant sa Harabas. Piniling hindi na magtanim ng bawang ang ilang magsasaka sa pasukin ni Ilocos Norte dahil sa mataas na gastusin sa pagsasaka at sa pangambang wala silang kikitain. Nasa 10 lang daw sa 72 members ng Farmers Association sa barangay ang nagtanim ng bawang matapos ding mapeste ng reaper. Tumaas naman ang presyo ng bawang na nasa 250 pesos per kilo sa malalaking size, habang 150 pesos per kilo sa maliliit na size. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office, hindi inaasahang maapektuhan ang supply ng bawang sa bayan at nakamit pa rin ang target na 700 hectares na matamnan ng bawang ngayong taon. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang bayan sa Quezon nagpasiklaban sa kanilang mga Christmas display. Tunghayan sa report. Nagkikislapang mga Christmas installation ang bumuhay sa harap ng Municipal Hall ng Infanta sa Quezon. Tad-tad ng Christmas lights ang open grounds nito. Mistulang toy factory ang dating. May eroplano at sleigh ni Santa. Tila dinala pa rito ang pamosong mga higantes ng Angono sa Rizal. Agaw pansin din ng cruise ship na ito. Ang Christmas tree nila pinalibutan pa ng mga regalo. At pinakapuso naman ng life-size na parol ang Belen. Sa Atimonan sa lalawigan pa rin ng Quezon, bida sa isang barangay ang mga Christmas floats and lights na dinisenyohan gamit ang mga lokal na materyales gaya ng dahon ng nyog, anahaw at tuyong sanga ng puno. May snowman at mga belen na ipinorma gamit lang ang tela. Nakakaaliw ang malaking bangka na sakay ng tricycle. Kakaibang Christmas centerpiece naman ang tampok sa bayan ng General Luna. Dinekorasyonan kasi ng makukulay na parol at LED lights ang parola nila rito. Ang kanilang sparkling lighthouse, patok pang reel sa social media. Tanglaw raw ito ng mga mangingisda na siya ring nagbibigay ningning sa bayan. Gabi-gabi na ring may enjoy ng mga bisita ang bazaar sa lugar. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, kamustahin natin ang pagdating ng mga turista sa 100 Islands National Park sa Alaminos City. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Bagamat maayos at tahimik ang pagdiriwang ng Pasko sa Hilaga at Gitnang Luzon ayon sa PNP, patuloy pa rin na naka-alerto ang hanay ng pulisya hanggang sa bagong taon. Sa Pangasinan, walang naitalang anumang insidente ng kaguluhan. Sa Region 2, walang naitalang anumang insidente. Tahimik din ang naging selebrasyon ng Pasko sa Central Luzon. Mahigpit na binabantayan ng otoridad ang mga puok pasyalan. Mga bakasyonista dagsa sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan. Ngayong long holiday, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Merry Christmas, mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin po ang selebrasyon ng Pasko dito sa lungsod ng Alaminos, partikular sa 100 Islands National Park, kung saan sa mga oras nga na ito ay dagsa pa rin po yung mga turistang namamasyal dito ho sa kanilang tourist attraction. Actually, mga kapuso, kahapon December 25 ay napakarami ng mga turistang namasyal dito para makita yung ganda ng 100 Islands National Park. Siyempre, kasama nila ang buong pamilya na nagdiwang ng Pasko dito sa HINP. Sa mga oras nga na ito, actually mga kapuso, doon pa lamang sa may parang entrance area ng HINP, dito may sa aming kinaroroonan sa may wharf, ay napakarami ng mga tao. Kung papansinin po ninyo ganyan, napakaaga pa lamang pero ayan o, napakarami na po mga tao na nakaantabay at naghihintay po para makasakay sa boat at makapag-start na rin sila na makapamasyal, makalibot sa 100 Islands National Park. Napakaganda ng weather. Kaya naman tiyak na ma-e-enjoy ng ating mga kapuso yung kanilang celebration ng Pasko dito ho sa HINP. At dagdag atraksyon dito ho sa lugar ang napakaganda rin nila na Netherlands tulips-inspired the Christmas decoration. Dahil syempre, Paskong Pasko pa, di ba mga kapuso? Ito yun, ipapakita ko lamang. Napakaganda, nakakatuwa dahil ito yung nasa mismong Lookup Wharf rin lang din siya. So ito ho yung bubungad kaagad. Ayan, Paskuhan 2023. Meron na diyang parang yung arko na entrance doon mismo sa Christmas Village. Pagpasok ho natin dito, ayan.
Ito na hububungad na mga kapuso, ang napakaganda nilang Netherlands tulips inspired. Bakit? Aba syempre dahil napakaraming mga artificial dito na mga tulips na kung saan sa gabi talagang lumalabas yung ganda nitong lugar. At kapag didire-diretsuhin po natin yan, makikita natin yung 40 feet na Christmas tree. At sa likuran po niyaan ay meron dyan yung parang play area na tiyak ma-enjoy naman ng mga chikiting at ng mga young at hearts. At para malaman natin kumusta ba ang turismo ngayon sa Alaminos City, makakausap natin ng live si Sir Mike Season ng Tourism Officer ng Alaminos City. Sir, Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, kumusta? Kahapon pa lang napakarami na nating mga turista. And even ngayon, umaga pa lang napakarami na mga turista. So far, kumusta ho, Sir Mike? Ay, very happy kami at bumabalik na ang sigla ng turismo sa amin dito sa Alaminos City. At actually, kahapon, Christmas na Christmas, talaga ang mga tao lumalabas at mamasyal. Umabot po kami ng more than 3,000 na guests po namin na pumunta dito kahapon. At actually, kagabi talagang kalang nyo may concert sa dami. Punong-puno ang parking area namin. Nagkaroon pa ng minor traffic, gawa ng daming masakyan. At sa dami din ng tao na nag-enjoy dito sa Luca Park. Sir, yung 3,000 plus, parang 3,028 yung ating tourist arrival. Kahapon lamang yan, sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin, kayang ma-accommodate yung sa mga islands natin. Di ba may capacity lamang ho tayo eh. Yung ganong kadaming bilang, ma-enjoy ba nila, sir, yung ganda ng lugar? Actually, may enjoy nila yan sa dami ng island na pwede nang puntahan. At saka kasama na ang tinatawag nating island hopping at saka island tour. Actually, they will spend siguro, sabihin na natin, around 1 hour doon pa lang sa ating Pilgrimage Island at saka mga bonsai garden doon sa mismo sa May Ramos Island. So, marami silang pwedeng magawing activity doon at sa dami din ng island na available na pwedeng pag-accommodate ng mga guests. So, kayang-kaya po. Worth it ang travel. Talagang worth it po talaga ang travel at saka inaayos din po namin lahat ang mga operations namin in terms on motorboats, lahat po yan. Services ng ating mga staff din. Ang lalong-lalo na ang cleanliness and sanitation ng ating mga island para naman po totally mag-enjoy sila. At saka ang water ng 100 Islands ay talagang fit for swimming talaga. And that is according to the test ng BIFAR ng water test. Okay. Sir, thank you so much. Merry Christmas. Mga kapuso, December 26, holiday pa rin ngayon, wala pa rin pasok. Kaya naman po pwedeng i-enjoy pa yung buong maghapon para makapamasyal kasamang family. At syempre, hindi lang tourist attraction ang pwedeng i-enjoy sa Alaminos City. Nako, lantakan na rin ho natin yung mga ipinagmamalaking pagkain ng Alaminos City. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, inihayag ni Baguio City Mayor Benji Magalong na bukas siya sa investigasyon kaugnay sa kasong isinampa sa kanya ni Councilor Mylen Victoria Yaranon. Ito ay may kaugnayan sa isyu ng pagkuha ng lote para sa socialized housing sa Barangay Tupinaw, Tuba, Benguet na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Ayon kay Magalong, nagkahanda siyang harapin ang kaso at sagutin ang anumang akusasyon. Git ng alkalde, wala siyang itinatago at bukas ang lahat ng dokumento para sa pagsisiyasat. Kumpiyansa din daw ang alkalde na mananaig ang katotohanan dahil dumaan sa tamang proseso ang proyekto. During the incumbent council, nirepair uli namin before I signed the deed of sale, nirepair uli namin sa kanila, sa present na council uli. Sinabi ng Committee on Laws na there's no need kasi authorized na ng previous na council. Mag-ina sa Dagupan City, pinagawan ng bahay ng PNP at isang advocacy support group para may maayos na matitirhan. Atin silang kilalanin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa loob ng halos isang dekada, sa bahay kubong ito nakatira ang mag-inang si Aling Placida at Tommy mula sa Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City.
Sira-sira na ang mga dingding ng bahay kubo. Pagpasok sa loob, halos mahulog na rin ang mag-ina dahil marupok na ang sahig na gawa sa kahoy. Pero ang nagpapasakit daw sa kalooban ni Aling Placida ay ang bubong ng kanilang bahay na halos matuklap na rin sa sobrang kalumaan. Sa tuwing umuulan, hindi raw maiwasan na mabasa ang mag-ina habang natutulog. Kaya ang ginagawa ni Aling Placida, kinukumutan na lang ng plastik ang kanyang anak para hindi mabasa at magkasakit. Napakahirap. Naglaban para ka nakikipaglaban sa gira. Tuwing umulan, nag-aalala ko lagi, lalo na pag dumarating ang bagyo, nag-aalala ko lagi. Ang nararanasang hirap ng mag-ina ang mas nagpapalakas daw sa kanilang pananalig sa Panginoon. Kahit pati lagabundok ang kanilang problema, hindi rin nila nagagawang hindi pasalamatan ng Panginoon. Pero dito ko naramdaman ng pagmahal ng Diyos sa amin. Nagsabi nga nila sa Biblia, humingi ka at ikaw aking bibigyan. Kumatok ka at ikaw aking bubuksan. Kaya nga po ako nagkaroon yan. Sinagot din ng Panginoon yung panalangin ko. Feeling blessed ang mag-ina dahil binigyan sila ng regalo ng kapulisan, katuwang ang Advocacy Support Group. Isang munting bahay na magsisilbi nilang silungan, hindi lang sa ulan, kundi sa lahat ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat po at hindi ko masukat kung paano ako magpasalamat sa inyo. Kayo talagang ginamit ng Diyos para harap sa akin. Nakakadurog ng puso yung kanilang kalagayan. That's the time doon na po tayo nagsimula na tumulong kay Nana Placida at may mga kaibigan tayo dyan na nagbigay din ng suporta upang matagumpay po nating itayo itong munting tahanan. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Santa Cup sa Peru umiikot para magbantay at magbigay saya ngayong Christmas season. Tunghayan sa Globalita. Sa Peru, kinagigiliwan ngayon ang pag-iikot ng mga police officer sa lugar. Paano kasi nagbihis Santa Claus ang mga ito bilang bahagi ng Safe Christmas campaign. Layo nilang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ngayong holiday season, kasabay ang pagbibigay saya, lalo na sa mga bata. Kaya imbes na katakutan, nilalapitan pa sila ngayon ng mga chikiting na gustong magpa-picture kay Santa Cup. Sa Jerusalem, naispatan din si Santa Claus na sakay naman ng camel habang umiikot sa Holy Land. Kasabay ng kanyang pag-ho-ho-ho ang pagsigaw niya ng hope, love and peace from Jerusalem. Iti para alisin ang takot dahil sa Israel-Hamas war. Lalo na ngayong Christmas season para manaig ang kapayapaan at pagmamahalan sa buong mundo. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024. Tunghayan sa report. Susulong, babangon, lalaban, at magpapatuloy. Yan ang dapat abangan sa GMA Afternoon Prime sa 2024. Tuloy ang pagbibigay inspirasyon ni Star of the New Gen Jillian Ward bilang Doc Annalyn Santos sa Abot Kamay na Pangarap. Sa bagong yugto, may bagong karakter din na papasok sa Apex Hospital. Ano kaya ang papel ni Sparkle Star Clea Pineda, kampi o panibagong tinik sa buhay ni Annalyn? E-ere na rin sa 2024 ang Philippine adaptation ng hit Korean series na Shining Inheritance. Kasama sa star-studded cast sina Connie Reyes, Kailin Alcantara, Kate Valdez, Paul Salas, Michael Sager at Wendell Ramos. Maniningil naman sa Afternoon Prime ang obra ng GMA Public Affairs na Makiling. Balik tambalan dito sina Sparkle Stars Derek Monasterio at El Villanueva. Anumang pagmamaliit, hindi naman magpapatinag ang karakter na gagampanan ni Joe Berry sa Lilet Matias Attorney at Law. Hahanapin ang hustisya sa legal drama seryeng ito kasama sina Cheryl Cruz, Rita Avila, Maricel Laksa, Bobby Andrews, Jason Abalos at E.A. Guzman. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels.
As we give presents at Christmas, we need to recognize that sharing our time and ourselves is such an important part of giving. By Gordon B. Hinckley, an American religious leader and author. Abangan! Bukas, partner. Usapan, ano yan, ang usong sakit tuwing holiday season, ang hypertension. Pag-uusapan natin ng hypertension. Ako, kabilaan kasi yung mga handaan, partner eh. Di ba? Paborito mo, litson. Huwag masyadong kumain ng litson. Thank you, may panghanda. Mag-thank you tayo, may panghanda, pero eat moderately. And drink moderately. Kaya kung makakita ko ng litson, ang kakainin ko na lang yung mansanas na kinakagat ng litson. At mamayang hapon, partner, abangan natin yung update sa pagsabog sa Barangay Maluwod sa 1 North Central Luzon. Kumustahin natin yung investigasyon kasi based on initial investigation, yung sinasabi kagabi na may nakaimbak lang na paputok. Ang lumalabas ngayon sa initial investigation ng PNP, ng authority, may mga nakita umanong gamit sa paggawa ng paputok doon. Kaya nga partner, di ba, yung mga magbebenta dapat dumaan sa training, sa seminar mula sa Camp Kramip. Kaya para yung mga safety precautions sa pag-iimbak ng paputok, kung magbebenta sila, alam nila. Hindi yung ganun na, yun nga hindi natin expected yung mga ganitong incidents, tapos may mga nadamay pa. Sana lang talaga wala na pang maitalang mga nasugatan. Lahat dyan, mga kapuso, sa 1 North Central Luzon, 5:10 p.m. Mga kapuso, 6 na araw na lang, bagong taon na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Arts Audio.